Hello po sa mga kababayan po natin. Samahan niyo po ako sa bidyong ito mula sa simula hanggang sa huli. Ito po ang part 2. Paano mag-aral sa Australia na nasa mature na edad ka na? Ang part 1 ay doon tinalakay natin ang mga tips kung paano mag-aral sa universidad na nasa kalagayang permanent residence or Australian citizen. Doon nagbigay tayo ng tatlong tips doon, at ang unang ay alamin kung anong kurso ang kukunin na pwede kang tanggapin ng universidad o yung tinatawag na eligibility. Ang pangalawa naman ay English requirements. Ang pangatlo naman ang finance supports. Ito naman pang-apat na tatalakayin ko po sa inyo ang tinatawag na allocated time sa pag-aaral. Dapat salaminin mo kung ano ang anong klaseng programa pag-aaral ang gagawin mo. Ito ba ay part-time, full-time, kung online study or face-to-face study. Kung part-time, ang part-time ay maximum meron kang 2 subject sa loob ng isang semester. Ang isang semester ay mayroong 4 na buwan na pag-aaral. Yung 2 subject na yun po ang maximum na pwede mong pag-aralan sa loob ng isang semester. At sa isang subject, at least mayroon kang 8 oras na pag-aaral sa loob ng 1 linggo. So kung magpa-part-time ka, yun dapat ang pag-aralan mong ikukonsumo, ilalaan mong oras. Kung ikaw naman magpo-full-time, mayroon kang dapat na maximum na 3 to 4 subjects sa loob ng isang semester. So kung halimbawa 4 ang subject mo at 8 oras ang bawat 1 linggo sa bawat isang subject, so mayroon kang dapat na 32 hours sa 4 na subject mo sa loob ng 1 linggo na ilalaan mo rito. So salaminin po natin ang ating sarili kung kaya nating maglaan ng ganitong oras sa loob ng 1 linggo. Ito po ay weekly nating tayo maglala ng oras. At depende pa ho yan. Depende kung anong subject ang kukunin mo. Kung halimbawa ang kukunin mo major subject, ay mas mahaba. Mas mahabang oras ang ilalaan mo. At kung mas mahirap ang subject mo, ay mas mahabang oras ang ilalaan mo. So, may tinatawag din po tayo na online study. Ang online study naman, ito na may tinatawag na online lectures o recorded lectures na hindi mo kinakailangan pumunta ng campus. So, ang pagdalo mo sa online lectures ay yun na ang attendance mo. Pero halimbawa, depende yan sa mga university. Kung ano ang mga program na nasa kanila. Halimbawa po, sa engineering. May mga subject sa engineering na pwedeng online. Pero hindi lahat ay online. Maraming subject sa engineering na kinakailangan na face-to-face study. Na tinatawag na face-to-face study, pupunta ka sa campus na doon a-attend ka ng face-to-face lectures. Na yun ang attendance mo. Pag hindi ka dumalo ko sa face-to-face lectures, absent ka. So, pero yan ay napag-uusapan niya sa professor mo, lalo na kung ikaw may trabaho at nako-consider naman nila. So, kailangan ma-maintain mo ang magandang relasyon mo sa iyong professor. Tapos, kinakailangan mo dumalo sa workshop, sa laboratory, sa exam or final exams, at i-schedule yan. Dapat ay maging matalas ang isip mo at strict ka sa schedule ng mga workshop, ng laboratory, ng exam para mailagay mo sa iyong calendar. Part ng iyong time management. And then, yung accessibility. Yung accessibility, dapat alam mo yung distansya mo sa bahay. Distansya mo ng bahay papunta ng university o mula sa trabaho papunta sa university. At kung ang lugar na tinitirahan mo ba, ito ba ay remote o nasa metro o city ka, dapat ikino-consider mo to. Kasi dapat mong makalculate kung gaano kalayo ang distansya ng bahay mo doon o sa trabaho sa university mo para alam mo kung ilang oras ang kukonsumuhin mo sa traffic at iba pang sa panahon ng paglalakbay mo. And then, internet access. Internet access, kung halimbawa ikaw naman nasa city, ay hindi mo problema ang internet. Pero kung ikaw nasa remote, ayan ang challenge sa iyo. Kailangan na gumawa ka ng alternatibong pamamaraan
para magkaroon ka ng internet kung ikay nasa remote na lugar. At internet ay napaka-importante dito sa pag-aaral mo. Kung walang internet, I think you have a big challenge kung paano mo yan paano ka makakapagtuloy-tuloy sa pag-aaral. Kailangan yung mga laptop, printer, gadget at saka iba pa mga gamit mo. Kailangan na kompleto ka sa gamit mo sa bahay mo. Pagkatapos yung strength and weaknesses na sarili mo, dapat nasalamin mo ang sarili mo kung ano ang strength mo. Halimbawa, mag-aaral ka ng engineering. Dapat ang strength mo ay mathematics. Ang mathematics ay basic lang po yan. So, halimbawa basic mathematics, yung fundamental mathematics, dapat alam mo yan or mabilis kang matuto. Or yan ang hilig mo. Diyan ka masaya sa pag-aaral na yan. Halimbawa, algebra, trigonometry, geometry, pagkatapos yung advanced mathematics, calculus, derivatives, integral calculus, mathematical modeling, mathematical methods, modeling and simulations, and applied mathematics. Dapat yan ang hilig mo. Kasi kung hindi mo siya hilig at naiinis ka sa panahon na itong subject mo o ng panahon na nag-aaral ka, ay pag-isipan mo kung itutuloy mo mag-aaral ng engineering. Kasi ito ang pinaka-foundation. Basic lang to. And then, yung science. Yung science naman, dapat kung ikaw mag-aaral ng engineering, hilig mo ang physics. Halimbawa, principle of physics, general physics, hilig mo dapat yan. Kinagigiliwan mo mag-aral ng physics at mayroon kang mabilis na pag-unawa dito. At hilig mo ito. Masaya ka rito na nag-aaral dito sa physics. Pagkatapos, kung halimbawa naman mag-aaral ka ng environmental engineering, dapat hilig mo ang chemistry. Requirements po ito. Ang chemistry, yung fundamental of chemistry, water treatment operations. So, fundamental po yan, yung chemistry niyan sa environmental engineering. Parang halimbawa yung metallurgical engineering o mining engineering. Pagkatapos yung English. Ang English naman ay napakahalaga dito. Kasi ito ang lagi mong gamit. Yung paggagawa ng report, yung essay, yung thesis. Pero kung halimbawa, hindi mo siya strength, hindi ka talaga napakagaling sa English, nadidevelop siya. At maraming pamamaraan para i-improve pa yan sa mga susunod na lecture o video ay pakikita ko sa inyo ang mga solusyon dito. So, yun po dapat ang masasalamin natin sarili natin dito, ang ating strength at ang ating weaknesses. Ang karagdagan po rito na tips ko sa inyo, yung networks. Dapat mayroon kang networks, mayroon kang mga friend na tumutulong sa iyo para mabigay sa iyo ng inspirasyon. Kung halimbawa mayroon kang nais na liwanagin pa o matutunan pa, mayroon kang mga kaibigan na pwede ka malapitan. Kung halimbawa wala kang kaibigan, mayroon naman tayong tinatawag na professional networking platform sa internet. Na dito ay pwede ka mag-open ng account para magkaroon ka ng mga kaibigan na willing na tumulong sa iyo. Ayan po mga kababayan, iyan po ang ilan pa sa mga tips na binigay ko po sa inyo para kayo kung paano mag-aral sa Australia na nasa mature na edad na. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po sa aking video channel na ito, like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway, kapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.